Pinagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-Blessed, ngayong vlog po ito, magpapakita po tayo ng isang project na na-turnover po natin a few months ago. Yung client po natin from US, binabati po natin si Tita Sally. Yan, nakauwi po siya few months ago para ma-turnover po namin yung unit para makapamili po siya ng gamit sa bahay. And praise God, sa kanya po lahat ng kapurihan na natapos po ng maayos ang project po na ito. Nakalis na po ulit si Tita Sally, nakabalik na po ng US, and alam ko po this year po mag full retirement na po siya. Ayan, uwi na po siya ulit sa kanilang bahay and para ma-enjoy niya po yung retirement po niya. Samahan niyo po ako sa vlog po na ito para makita po natin yung buong project po natin dito sa Bulacan. Ayan, this will be our first project po sa Bulacan, at sa lahat po ng mga taga Bulacan, binabati po namin kayo and praise God na nakapag-expand na po tayo sa Bulacan area. Before po tayo magsimula, basahin ko lang po yung napakagandang verse sa Psalms chapter 128 verses 1 and 2. If gusto niyo po ng prosperity at gusto niyo po ng blessing, yan, para po sa inyo ito. Sabi dito, "Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours." At sabi po dito, blessing and prosperity will be yours. Pero sabi po dito, kailangan po tayo sumunod sa Panginoon. Ayan, sa lahat po ng pagsunod po natin, yung obedience po natin, may kaakibat po yung pagpapala. And maraming salamat po for tuning in sa ating mga vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Po pala location natin sa San Jose del Monte. Yan, sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan. Yan, familiar po siguro kayo sa type of terrain, no, ng area na to. Parang nasa maraming bundok po dito. Yan, no. Papansinin po natin yung daan, medyo pababa po siya. Yan, pataas yung dyan. Tapos yung lupa dito pataas din. So hindi siya talaga flat land. Ito po pala isang retirement house na pinapagawa po ng client natin, kay Tita Sally na nasa US. So planning po siya mag-retire, alam ko po by next year. So pinastart na po niya yung retirement home po niya. So yung pong lot po natin is nandito. Yung sukat po ng lot is nasa 450 square meters, nasa 15 by 30. Parking natin is nandito siya sa may side na to. So parking, 2-car parking, tapos yung porch natin nandito. So meron po tayong porch dito. Tuloy-tuloy pa rin po yung trabaho ng mga boys dito. And naka-stay din po kasi sila dito since medyo malayo po siya sa Pampanga. More or less nasa 2 hours and a half po yung biyahe from Pampanga hanggang dito. So pasok po tayo sa bahay para makita po natin yung layout. So dito po yung porch natin na nakita nyo kanina, tapos yung parking dun po siya sa kabila. So dito po yung main door, tapos meron po tayong corner window sa portion po na to. Check po natin. So pagpasok po dito sa ating main door, so ito po yung main door natin yan. So pagpasok, ito po yung magiging sala. So itong wall po na to, magiging TV wall po yan. So TV wall ng sala. Yan, so kitchen area. So letter L po niyan yung pong countertop po natin dito. Letter L. Tapos meron po tayong center island po dito. Center island. And then meron po tayong access dito. Meron po tayong door dito. And this will lead us to our auxiliary kitchen. Ito naman po yung space po natin sa labas. So ito yung parking area po natin. So parking. Tapos ito po yung sinasabi ko kanina. So naka-cover po yung parking po natin. Tapos itong portion na to, ito po sa may left side po ng bahay. So itong portion po na to, ito po yung magiging auxiliary kitchen po natin. So meron po tayong roof niyan dito. So na-extend din po siya. So connecting po siya. So from parking tapos papunta sa ating formal kitchen.
Yan, meron, naka-covered po siya. Tapos meron po tayong lababo niyan dito para sa ating auxiliary kitchen. So dito sa portion na to. And then parking area. Yan, tapos yung pong buong area na to, yan, bakante po siya. Nag-update po tayo ngayon ng progress ng ating project dito po sa Bulacan. Before po natin tignan yung latest update, ipakita ko lamang po sa inyo yung previous progress po natin for the past few weeks dito po sa Bulacan. Yung structural po natin, yung roofing. Yan, ipapakita ko po, ipa-flash ko na lang po sa screen yung mga naging progress po natin before. Yan, so na-check po natin yung progress at kung nakasubaybay po kayo sa previous vlog po natin before po itong kalsada po na to, rough road po yan dati, pero yan kagandahan po dito, nakasemento na po siya, yan, sementado na. Yan, dito po siya yan. Yan, ito yung main gate po natin, so tamang-tama po siya. Ito po yung driveway po natin yan. So yung opening po natin na ito nasa 4 meters pa po siya. Yung pong bahay, yan, para magkaroon po tayo ng ample space po dito. Yan, dito po sa harapan. So pwede po ipa-landscape in the future. Pati yung dito. So ito yung magiging driveway po natin yan. Driveway, tapos meron po tayong vacant lot sa banda rito. Yan, pati po dito sa may side, papunta po sa ating dirty kitchen. Tapos ito po yung porch po natin para mas maging maluwang po siya. Wala po siyang grills dito. So stairs po yung nilagay po natin para mas magmukhang maluwang po siya. Wala po siyang grills, pwede po dito. Stairs po yung nilagay po natin. And tapos sa portion na to, yan, meron po tayong setback dito. Nasa 2.5 yung pong setback po natin dito, and then meron po tayong lanay area sa portion po na to. Ayan, so upon entry, so ito po yung makikita po natin. This is an open concept po, open concept layout. Yung makita po natin sala, and then yung dining, tapos yung pong ceiling po natin, nag-upgrade po tayo dito ng PVC panel dito po sa living area, pati po dito po sa dining, and then naglagay po tayo ng cove
Hope ceiling paikot. Itong area po na to, itong buong area po na to, ito po yung magiging kitchen area po ng client po natin, si Ma'am Sally, na binabati po pala natin nila si Ma'am Sally nasa US. Hopefully po makauwi na po siya very very soon para yan ma-turn over na po natin yung retirement home po niya. So ganito po yung layout niyan. Ito po yung kitchen natin. So meron po tayong letter L na lababo niyan dito po, tapos may center island po tayo dito. Nagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-Blessed, ngayong araw po ito, magpapakita po tayo ng finished project po natin dito po sa Bulacan. Sa lahat po ng mga taga Bulacan, binabati po namin kayo. This will be our first project po in Bulacan, kaya po sa mga taga Bulacan na nanonood po sa atin, binabati po namin kayo. If may plan po kayong magpagawa dito po sa area po ninyo, mag-message lamang po kayo sa amin para ma-assist po namin kayo. At ito pong finished project po natin na ito po ay yung po owner po ng project po na ito, it's a client po from US. Yan, from US po siya. This will be a retirement home na pinagawa po nila. Binabati po natin si Tita Sally. Hello po. I-vlog po natin siya ngayon. Tapos tomorrow po, babalik lang po siya dito. Uuwi po siya ng Pilipinas para ma-turn over po natin yung retirement house po niya. So, she's planning to retire. Alam ko po, end of this year po, hindi po ako sure, pero alam ko magre-retire na po siya at dito pa rin po siya mag-stay dito po sa Pilipinas. At before po tayo magsimula sa ating pong full house tour, ipakita ko lamang po sa inyo yung areas po ng mga bahay. And after po noon, ipakita ko po yung mga details na ginamit po natin sa bahay. So, start po tayo sa property. Yung po laki po ng property, nasa almost 500 square meters po siya. Yung pong frontage po niya, simula po dito, pakita ko lang po yung property line. Yan, dito po siya sa may bakod. Kung papansinin po natin, meron po tayong bakod sa kabila. From dito po hanggang dun po sa kabilang side ng property, yan, which is dito, sa side po na to, nasa 17 meters po siya. 17 meters, and then po yung haba naman po ng lot po natin nasa 30 meters. So almost 500 square meters po yung property. So tayo po ko dito para makita niyo po yung space. Start po tayo sa ating parking area, at kung papansin po natin, yung lupa po nila is medyo pataas po siya. So naka-elevate po siya from the natural ground, from the road level. So naka-elevate po siya, kaya po paakyat po yung garahe po natin. So tayo po ko dito para makita niyo po yung space. Ayan, sa garahe po natin, pwede pong dalawang sasakyan yung kakasya. Meron po dito sa right side and then dito po sa left side po natin. So ito po yung pinaka-space po natin. And then, sa left side ko naman po, ito naman po yung porch natin. So, ginawa po natin siyang open porch. Tapos may stairs po tayo paikot para mas magmukhang maluwang po yung area po natin sa porch. And then, sa left side ko po, meron po tayong access po dito. Yan, meron po tayong lanay area. Punta lang po ako dito para makita nyo na po yung space. Yan, so ito po yung lanay area po natin. Access po ito, papunta po sa dining area po natin. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo yung space po ng ating dining area. From our parking area, yan, balik po tayo sa ating parking area. Meron po tayong access po dito sa right side ko. This will be an access po para po sa ating auxiliary kitchen. So, punta po ako dito para makita niyo po yung space. Ito po yung space natin sa ating auxiliary kitchen. Papansinin po natin, may mga cabinets na po tayo. Tapos yung countertop po natin, pina-upgrade po ng mga client po natin. Yung full details po ng mga materials, mamaya ko po siya ipapakita.
And then ito pong door po na to, na nasa right side ko, ito po yung access po natin papunta sa ating formal kitchen. Mamaya po makita niyo po yung, yung pong ating formal kitchen sa loob. After po ng mga space po natin sa labas po ng bahay, pasok naman po tayo sa loob para makita niyo po yung interior space po natin. Upon entry sa ating main door, papansinin po natin, yung po makita po natin space po siya for our living area, yung TV wall po natin nandito, and then itong area po na to, yan, sa portion po na to na merong ilaw, ito po yung dining area po natin. Switch ko po yung view ng camera para makita niyo po kung ano po yung view natin pagpasok po sa loob ng bahay. Ito po yung view po natin pagpasok po natin sa ating main door. Yung concept po nito is open concept. So dito po yung living area po natin, yung pong dining area, yan dito po siya sa portion po nito. And yung pong lanay area po kanina na pinuntahan po natin sa side po ng bahay. So ito po yung access po niya. Meron po tayong sliding door po dito. At nasa ganun po, meron din po tayong natural light. Ayan, dito po sa dining area. At kung titignan po natin, nagkaroon po tayo ng upgrade dito po sa portion po na to, sa ating living area. Papansin po natin, nagkaroon po tayo ng corner glass window po sa area po na to. So this is an upgrade po na ginawa po natin dito. Sa standard finish po kasi yung mga regular windows po natin are standard sizes lang po, pero papansin po natin yung window po natin dito, oversize po siya. Sobrang laki yan sa kaliwa po at sa kanan para mas malaki po yung natural light dito po sa ating living area. From our living area and our dining area, katulad po na sabi ko kanina, open concept po siya. Yung pong formal kitchen po natin is nandito po siya. Sa side po na to. Ayan, tayo po ko dito para makita nyo po yung space, at kung papansinin po natin, napakarami po nating mga storage na nilagay po dito. Pinasama na po ng mga client po natin. Mga ginamit po natin is gloss laminated wood. Mamaya po, ipapakita ko po yung full details. Meron po tayong pantry cabinet na dito po sa side po na to for more storage. Meron po tayong storage dito sa ating island, storage sa taas, dito po sa ibaba. Yan. So paikot po yung mga storage na ginamit, na nilagay po natin dito para po mas marami pong space yung client po natin sa ating formal kitchen. So ito po yung back door kanina. Yung and then sa labas po ng back door po natin, doon po yung auxiliary kitchen po natin. From our formal kitchen, meron po tayong hallway sa portion po na to. At itong hallway po na to, papunta po yan sa mga bedrooms po natin. Meron po tayong 3 bedrooms, tapos meron po tayong one common toilet and bath, and then meron pong toilet and bath po yung master's bedroom. So check po natin mga ka-blessed. Yan, mag-start na po tayo sa ating common toilet and bath. So dito po siya sa portion po na to. Ayan, so tatayo po ko dito para makita niyo po yung space. Yan, space po natin for our dry area. And then yung shower area po natin, yan, dito po siya sa space na to. Yan, so mamaya ko ipapakita yung mga details na ginamit po natin sa ating toilet and bath. Po na ating common toilet and bath. So may mga doors po tayo dito. We have one door here. Ito po yung master's bedroom. Yung bedroom 1 po natin. Then yung bedroom 2.
Yan, dito po siya sa side po na to. So start na po tayo dito sa may portion po na to. Yan, tayo po ako dito para makita niyo po yung space ng ating first bedroom. Yan, so ito po yung space natin. And then dito po sa side na to, yan, nagpa-add na po ng wardrobe cabinet yung client po natin. So pina-include na po nila. And then after po dito, proceed naman po tayo sa ating second bedroom. Yan, magkatapat lang po siya. Dito naman po siya sa side na to. Yan, tayo po dito para makita niyo po yung space ng ating second bedroom. Yan, so ito po siya. And then sa left side ko, dito po yung wardrobe cabinet. Yan, pina-include na po ng mga client po natin. From our bedrooms, proceed naman po tayo sa ating master's bedroom. So this will be our master's bedroom. Ito po yung may pinakamalaking area po sa mga bedrooms. Yan, pasok po dito para makita niyo po yung space, and then excuse lamang po sa mga balikbayan boxes. Yan, nauna na po yung mga balikbayan boxes po ng mga client po natin since uuwi na po sila in 2 days dito po sa bahay na to. And then dito po sa left side ko, dito naman po yung access po natin papunta sa ating wardrobe and master's toilet and bath. Pagpasok sa ating wardrobe, meron po tayong mga storage po dito. May mga cabinets po tayo. Papansin po natin, minaximize po natin yung space. Pa-letter L po yung ating wardrobe cabinets. And then meron po tayong vanity. Yan, sa area po na to. So this will be the vanity. Yan, para po sa client po natin. If mag-aayos, mag-makeup, yan, tama-tama. Pwede po siya dito. And then, on my right side, dito naman po yung access po natin sa ating master's toilet and bath. Mas malaki rin po yung space po natin dito sa ating master's toilet and bath. So, this will be our dry area. And then, yung pong shower area po natin. Nagpa-shower enclosure na po tayo. And then, may extra space pa po dito if maglalagay po sila ng other things like basket or extra cabinets. Pwede po siya sa portion po na to. Blessed, ngayon naman po tour po tayo sa bahay. And then, ipapakita ko po in full details yung mga materials na ginamit po natin. Start po tayo dito sa ating fence. Yung pong mga ginamit po natin sa mga columns po natin, sa mga poste po natin, rock tile po siya. Yan, pina-include po na client po natin. These are upgrades po. Pabasin po natin yung mga tiles po natin. Medyo naka-emboss po sila. Yan, hindi po alam kung nakita niyo po siya sa camera. Pero hindi po siya flat, may texture po siya. Ano, parang natural rock po yung texture po niya. Ano, kulay gray po yung ginamit po natin. Then naglagay po tayo ng white accent sa taas. Yan, para magka-design po siya sa itaas. Yan, pati po yung dito sa pedestrian. Naglagay din po tayo. And then yung pong sa portion po na to, yan, naglagay po tayo ng solid wall. Yan, sa portion po na to. And then, slate naman po yung mga nilagay po natin dito. Yan, kulay slate, may pagka-gold brown po siya, yung kulay po niya. Yan, pwede po dito sa portion po na to, yan sa poste, naglagay din po tayo ng natural rock. Tapos, dito naman po, solid wall din po siya. Kulay light gray naman po siya. Yan, naglagay po tayo ng white dito. Yan, white outline dito po sa palibot po ng mga slate po natin para ma-emphasize po yung pong slate po na nilagay po natin sa wall. And then yung pong pinaka-gate po natin, horizontal line po, o yung design po natin, horizontal po siya, request po na client po natin. Pati po yung sa mga portion po nito, yan yung po sa itaas po ng concrete. Naglagay din po tayo ng tubular. Yan, tubular
steel para po yung pasok po ng hangin yun, hindi po siya nabablock. Kasi po ang tendency po, for example, sobrang taas po ng bakod po natin na puro fence, puro concrete po lahat, yung pong ventilation po, yan, yung pasok po ng hangin medyo nababawasan po. So very ideal po yung ganyan na meron po tayong portion na concrete, yan, meron po tayong portion na bakal, yan, para po yung pasok po ng hangin na mas maganda po siya, no? Mas presko po sa loob ng bahay. So yan po yung design po ng gate po natin, and then may canopy rin po yung ating pedestrian gate. Tapos yung pong gate po natin, sliding gate po siya, in-upgrade po ng mga client po natin. So automated po siya, katulad po ng mga ginagawa po natin na previous project. So pinapa-automate din po nila yung main gate po nila para for their convenience. Ayan po, isang click lang and slide na po yung main gate po natin. Very ideal pag umulan, ayaw mo nang bumaba, ayan, para di ka na mabasa. Ayan, one click lang po at bubukas na po yung gate po natin. Ayan, so papansin po natin naka-slope po yung pong ramp po natin since pataas po kasi yung lot po ng mga client po natin. And mostly po sa mga bahay po dito, yung mga lot po nila is pataas po siya. Yung po kasi area po na to ng Bulacan, nasa San Jose del Monte, Bulacan. Yan, medyo marami pong bundok po dito. Kaya yung mga lot po natin is medyo pa-elevate po siya. Yan, so ito po yung road level. Yan yung road level, and papansin po natin medyo pa-slope po yung pong mismong lot po ng client po natin. Yan. So, ito po yung space po natin. Dito po sa harapan po ng bahay. Napakaluwang pa po ng space. Yan. So, itong portion po na to pwede pong ipa-landscape ng client po natin since napakaluwang pa. Dito po sa side, sa left side. Yan. Dito po sa right side. Yan. Napakaluwang pa po. So, start po tayo dito sa ating facade. Titignan po natin. Yan, taas po ka ng konti para makita nyo po siya. Since medyo naka-elevate po yung bahay. Ayan, no? So yung mga tiles na ginamit po natin dito, sa mga poste po ng bahay, yan, same din po siya sa mga tiles na ginamit natin sa poste po ng ating fence. Yan, dito po sa ating garahe, yan, sa carport po siya, so pwede po yung dalawang sasakyan na napakaluwang po. Tapos nalagay po tayo ng fence po dito for security since naka-elevate po yung bahay. So ito po yung space po natin. Yan, naka-elevate pa rin po yung bahay. Yan, for security naglagay po tayo ng harang po dito. Para in case po may mga pumunta po mga bata dito na yan, kamag-anak po nila or mga kaibigan, at least meron po rin po tayong safety precaution po dito po sa area po na to. Yan, so ito po yung space po natin sa ating garahe. At ito po yung space po natin sa harapan po ng bahay. So ginawa po natin, since palaki po yung lot po ng mga client po natin, nasa almost 500. So inatras po natin yung space po ng bahay papunta po sa likuran, para lang sa ganun po magkaroon po tayo ng extra space po dito. Yan po, for landscaping na lang po yan, papalandscape po ng client po natin ito. Yan, napakaganda since napakaluwang po ng space natin dito. So, parking area. Tapos, start na po tayo dito sa ating auxiliary kitchen. Yan, pakita ko lang po yung mga ginamit po nating materials dito. Ayan, so, papansin po natin yung mga ginamit po natin cabinets dito. These are laminated cabinets. Wood texture po siya. Yan, pati po sa taas, naglagay po tayo ng storage. Sa ganun po, ma-maximize po natin yung space po natin dito. And then, yung pong nilagay po natin stove po dito. Ayan, flat stove po siya. Ayan, pero yung pong main usage po nito is gas po siya. Ayan, gas tank pa rin po yung gagamitin nila. Sa loob po, mamaya po papakita po natin space para po sa ating stove range. So, gas po yan. Tapos ito pong countertop po natin. Granite naman po yung ginamit po natin. Yan. For outdoor. Yan. Ito pong granite na to pang outdoor po siya.
heavy duty, yan, kahit na mainit, heat resistant, yan, pwede po siya. And ito po yung design po niya, nasa gray shade po siya. And then yung backsplash naman po natin, subway tiles po yung ginamit po natin na kulay white. And then yung pong mga boards natin, these are laminated boards. Yan, tapos yung pong sink po natin, kulay gray naman po siya. Yan, metal gray. Yung kulay po ng faucet po natin. Yan, tapos may mga storage po tayo dito sa ibaba, pati po sa itaas. Yan, so balik po tayo ngayon sa ating garahe. Sa flooring naman po natin, yung mga ginamit po natin na tiles, gray tiles po siya. Yan, textured tiles para hindi po siya masyadong madulas. Tapos, yung pong dito naman, sa ramp natin, tiles din po siya, mas maliit lang. Nga lang po yung sizes po natin, nasa light gray naman po siya. Textured tiles din po siya para hindi po siya masyadong madulas. Yan. Textured tiles. Dito naman po sa porch po natin, pakita ko po yung mga materials na ginamit po natin. Sa flooring po natin, same tiles po siya. Yan, kulay gray din. Tapos yung mga poste po natin, gray din po yung tiles. Yan, natural rocks. And then yung pong kisame po natin, these are PVC. PVC ceiling yung ginamit po natin. Wood texture din po siya. Pati po yung dito sa garahe. Yan, sa parking, pati po yung dito sa porch po natin, yan. Same color shade po siya. Tapos sa ating main door naman, gumamit ulit po tayo ng mga slate. Yan. Dito po sa paikot po. Yan, paikot po portion ng ating yan, main door. And then, naglagay din po tayo ng fluted panel. Yan. Sa portion po na to, para magkaroon po ng accent po yung ating main door. Yan, naglagay din po tayo ng white outline dito para ma-emphasize po yung design po natin dito sa ating main door. And then, naglagay lang po tayo ng groove lines dito, tapos kulay darker gray shade po yun dito. Yung kulay niya. Tapos yung corner window po natin, yan, dito po siya. Yan o. Corner window. Tapos ito po yung lanay area po natin. Lanay area, naka-cover din po siya ng polycarb para kahit umulan, pwede po sila magstay po dito sa portion po na to. And then yung wall po natin, itong portion po na to, darker gray, still gray. And then itong light gray wall naman po natin na ito, smoke gray naman po siya. Yan, smoke gray. And then yung mga columns po natin, kulay white. And then itong upper portion po na to, na makita nyo na parang light cream, yung kulay naman po niya is alabaster. Yan, sa alabaster po yung shade po niya o yung paint code po niya. And then sa area po na to, naglagay po tayo ng groove design. Yan, sa area po na to para magkaroon lang po ng accent tong portion po na to. Tapos the rest of the wall po, kulay smoke green naman po siya. And okay na po tayo sa labas ng bahay. Yan, proceed po tayo ngayon sa loob. So itong screen door po na to, pina-upgrade po ng client po natin, pina-include na po nila. So meron po tayong security door. And then yung pong main door po natin, yan, so ito po yung design po niya, may mga grooves po tayo dito. And then, plain po yung design dito po sa side po na to. And ito po yung shade po natin. Yan, yung kulay po niya. This is a solid mahogany door. Yan. Tapos yung pong main locks po natin. Stainless naman po yung ginamit po natin. Yan. Very natural po yung kulay po ng door po natin. So, main door. And then upon entry sa ating living area. So, ito po yung view po natin. Yung pong kulay po ng ating wall, papansin po natin, parang nasa cream po siya, pero yung color code po niya is whitewash. Yan, so yung po yung ginamit po natin sa buong area po ng bahay. So ganyan po yung kulay po ng wall po natin. Tapos sa ceiling po natin, so same po sa labas, yan PVC.
ceiling din po. Yung ginamit po natin, meron po tayong cove ceiling dito sa area po nito. May cove ceiling din po tayo sa ating dining area. Tapos yung mga ilaw po, kami na po yung pumili para po sa mga client po natin. Pero consider po siyang upgrades niyan. Upgrade po yung ilaw. In-install na po natin, pwede po sa dining. Yan. So ito po yung view po natin. Sa tiles naman po, yan, ito po yung tiles po natin, 60 by 60. These are ceramic tiles po. Kasama po sa package po natin. So hindi po siya upgrade. So these are ceramic tiles, pero napaganda po tignan. Yan, no? Very clean tignan. May mga design po siya. Pero yung pong majority po ng kulay po niya is kulay white. Ano? Yan, so ito po yung dining area po niyan. Yan, meron po tayong drop light po dito. And then yung dining table, dito po siya. Meron po tayong sliding door. Yan, papunta po sa ating lanay area. Yan, so ito naman po yung view po natin if nandito po tayo sa may dining area. Yan, napaka-plus mong tignan since may mga wood accent po tayo dito sa itaas. Tapos yung kulay po ng wall po natin, yan pa, very light lang po siya. Very relaxing pong tignan. Yan. So ito po siya. And then sa view naman po sa ating formal kitchen, yan, ito po siya. Meron po tayong changes dito sa ating floor. Request pa na client po natin mag wood tile po tayo dito sa ating kitchen area. So nag wood tile po tayo dito. And then yung po ceiling po natin, flat ceiling po siya, kulay white. Yan, and then yung mga cabinets po natin, kaya tulad po na nakita niyo po kanina, min-maximize po natin siya. So from floor up to ceiling, yung mga nilagay po natin mga cabinets, tapos laminated high gloss white naman po yung mga materials na ginamit po natin. Kagandahan po dito, mas madali po siyang linisin, you know, kasi very smooth po yung texture po niya. Papansin po natin, gloss po kasi yung texture po niya sa pag hinawakan niyo po siya, napakadali linisin. Yan. So ito po yung pantry cabinet po natin. Yan. Para may mga storage po tayo dito. Pati po sa itaas, although mataas po siya, pero kagandahan po dyan, at least may option po tayo na maglagay ng gamit po natin sa itaas. Yan, pati po dito, hanggang ceiling din po siya. And then, ito rin po sa ating center island, naglagay din po tayo ng yan, storage cabinet po dito. Yan, pati po dito. Meron din po tayo, lagay po ng mga utensils, meron po dito. Yan, pati po ilagay po ng mga pinggan, saka mga baso. Yan, dito rin po siya. Yan. And then, ito po portion po na to para po siya sa ating stove range. Yan, nasa client po natin if gusto po niyang magkaroon ng electric dito. Yan, meron po tayong saksakan for electric stove range, or kung gusto po niyang gas, although meron na po tayong gas stove kanina nasa ating auxiliary kitchen. Yan, tapos yung po countertop po natin, this is an upgrade, quartz po siya. Yan, titingnan po natin, white po yung kulay niya sa camera, pero once we nag-close up po tayo, yan, meron siyang parang crystal design. Yan, dito po sa surface po niya pag kin-close up po siya. Yan, nag-upgrade po yung client po natin. And then yung backsplash po natin, subway tiles naman po siya. Yan, subway tiles. Yan, pati po dito sa gilid. And then, nag-request din po pala yung mga client po natin kasi may mga glass po, yung cabinets po niya. Yan po. May mga portion po tayo nagkaroon ng clear glass. Yan, for display, kung may mga gamit po tayo pwedeng gusto i-display, yan, pwede po natin siya ilagay dyan. Yan, so mga ilaw po natin, drop lights, yan. Pinampili natin yung mga client po natin for aesthetic purposes. Yan, naglagay po tayo ng drop light dito sa ating center island. And then ito po pala yung back door po natin, or pwede po siya side door since nasa side po siya ng bahay. So same din po, since side door po siya from outside, solid mahogany rin po yung
ginamit po natin dito, same design po siya dun sa harapan. May group po tayo dito, and then sa portion po na to, flat po siya. Pare po kulay po niya, same color po siya dun sa harapan. Yan. And then may security door din po, or yung screen door po natin. Yan, so meron po tayong window po dito from our wash area dito po sa kitchen. Yan, kita po yung ating carport. Yan, proceed na po tayo sa mga bedrooms po natin. Meron po tayong hallway po dito. Hallway, papunta po sa mga bedrooms po natin. Start na po tayo sa ating common toilet and bath. Yung pong wall po natin, nasa cream side po siya. Yan. Yung mga tiles po natin, 60 by 60, nasa cream shade. And then yung pong flooring po natin, nasa gray shade naman po siya. Texture tiles, para hindi po siya madulas. Kahit basa po yung mga ganitong tiles, hindi po siya madulas. And then meron po tayong vanity. And then meron po tayong bathroom cabinets. And then yung pong sliding po natin dito, shower enclosure, pina-include na po ng client po natin. Ito po yung mga toilet na ginagamit po natin, modern toilets. Yung pong bidet po natin, yung mga bidet po ngayon, nag-evolve na rin po siya, napakagandang tignan. Very modern na rin. Even yung mga showers po natin, showers, piano type na rin po siya. So, pinipindot na lang po siya dito. Halimbawa, meron po silang mga may mga label. Sprinkle head. Dito po ba? Ito siya yan. Sprinkle head, tapos top spray, hand spray, tapos meron po siyang temperature yan dito. Very modern, very accessible naman po yung mga shower po ngayon. Yan. So, after po dito sa ating common toilet and bath, yan, dito na po tayo sa bedroom. First bedroom po natin. Yan. So, yung pong walls po natin, same color lang po siya. Yan. So, ito po yung mga cabinets po natin, mga wardrobe cabinets. Yan, may mga sabitan na po. Yan, Yan, para in case po may magstay po dito, mayroon na po silang wardrobe na magagamit. Ayan. Ito po yung dito sa ating second bedroom. Meron po siyang wardrobe. And then proceed po tayo sa ating master's bedroom. So dito po yung bed sa portion po na to. And then yung pong TV wall po natin, dito po siya. Yan, sa portion po na to. Yan, yung mga grills po, pina-include na rin po ng mga client po natin, security grills, tapos yung aircon, pina-include na po, CCTV, pina-include din po ng mga client po natin. And then ito po yung wardrobe area po natin. So wardrobe area, meron po tayong space sa itaas, yung mga halimbawa mga bagahe o malaking bag, pwede po siya sa itaas. Tapos meron po tayong naka-enclose na mga cabinets po dito. And then dito po yung vanity area sa portion po na to. Ayan, tapos ito po yung ating master's toilet and bath. Ayan, napakalawang po, may space pa po dito. And then yung dry area po natin, dito po siya. And then ito pong green accent po nito, pina-request po ng client po. Favorite color po niya is green. So naglagay po tayo ng mga green tiles po dito. Ayan, pero kagandahan po yung kulay po niya is parang nasa pastel green po siya. Ayan, parang turquoise green yung kulay po niya. And then yung pong shower area po natin, naka-enclose na rin po siya. Yung mga shower po natin, same din po sa kabila. Ayan, piano type din po siya. Blessed, maraming salamat sa pagsama sa ating full house tour sa ating project dito po sa Bulacan. Maraming salamat po ulit sa ating client, kay Ma'am Sally or Tita Sally. Yan, see you po in few days or in 2 days. First time po namin siyang ma-meet in person. Nakausap lamang po namin siya via chat and via video call. At hopefully po yan, ma-meet po namin sila in 2 days and ma-turn over po namin yung retirement house po nila. Maraming salamat po ulit at sa Diyos po lahat ng kapurihan, sa Diyos po lahat ng kalwalatian, sa lahat po ng mga project na natapos po natin. Sa mga nag-inquire po kung magkano po yung project po natin dito po sa Bulacan, mag-message lamang po kayo sa ating FB page para ma-assist po namin kayo. Maraming salamat po for tuning in sa ating vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.